Sa kanyang talumpati nitong Sabado, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat hayaan lamang magtrabaho sa bansa ang mga Chinese worker nang hindi malagay sa alanganin ang mga Pinoy na siya namang nagtatrabaho sa China. Kaugnay niyan, makakausap natin si Labor Secretary Silvestre Bello III. Secretary Bello, good morning po. Good morning, Ma'am Susan. Okay, Secretary, sang-ayon ba kayo sa pahayag ng Pangulo na hayaan na lamang ang pagpasok sa bansa ng mga Chinese skilled workers o maging ang mga illegal workers sa bansa para dito ho magtrabaho? Alam mo, Susan, kailangan we take yung statement ni President Duterte in the proper context. Kasi ang realidad is that ang dami nating mga Filipino illegal workers din sa China. Alam mo ba, Susan, na may mga kababayan tayo, legal na worker dyan sa Hong Kong. Pero, lumilipat pa sila doon sa mainland China. Kasi ang sweldo doon sa mainland China para sa ating mga household service workers, $800 to $1,000 a month. Samantala sa Hong Kong, $520 lang. Kaya, ang dami talaga pumupunta doon. Ang nabanggit ng ating Pangulo ay 300,000. But it could be more kasi illegal yan wala tayong documentation. It could be more. Pumupunta siya Guangzhou, dyan sa Shenzhen, sa Xiamen, dami dyan. Oo, ngayon, sabi niya, huwag naman tayo masyado istrikto sa sa mga Chinese na pumupunta rito para magtrabaho. Pero hindi naman ibig sabihin na pahintulutan natin sila magtrabaho without permit. Kaya lang sabi niya, medyo gaan-ganan ninyo yung requirements. Kasi kami niya, pagka ginawa natin yan, baka pauwin lahat yung ating mga Filipino workers doon, malilintikan din tayo. So yun ang sinabi ng Pangulo. Hindi niya sinabi na, oy, mga iligan yan, huwag nyo hindi ganun. Sabi niya, medyo i-relax nyo ang requirements. Ganon. Okay. Pero Secretary, wala bang limit yung gobyerno sa bilang ng mga pwedeng skilled foreign workers dito sa bansa? Kasi ang idinadaing baka daw wala nang mapasukan yung mga Pinoy na mga manggagawa dahil naibigay na sa lahat ng mga foreign workers. Tama po yun. Dapat conscious tayo doon. Lalong-lalo ang Department of Labor, conscious kami na yung pagbibigay namin ng permit sa mga foreign nationals, especially the Chinese, hindi naman, it should not result into the displacement of our own workers. Kagaya limbawa dyan sa POGO, yung online gaming operation. Pagamat gusto natin maibigay sa mga Pilipino yan, pero karamihan kasi dyan, Mandarin ang pinag-usapan dyan Yung pag-communicate nila, Mandarin, yung mga equipment nila, puro Chinese characters. So doon pwede tayo maging liberal. Okay. Secretary, kasabay ho ng pagdiriwang ng EDSA People Power Anniversary, may job fair na gagawin ng DOLE, no? Labor Department. Ano yung mga kailangan hundalhin ng mga pupunta dyan? Bigyan nyo nga kami ng dagdag na detalye. Unang-una, yung usual na requirements for employment. Naka-Google yan, Susan, naka-Google. Tignan lang. Hindi ko lang alam kung ignorante ako sa Google. Pero naka-Google yung mga requirements. At saka nakiusap ako sa mga employers na pupunta dyan na huwag na masyadong istriktohan ng mga requirements. Kasi kailangan natin ng mga manggagawa. Kailangan din ng manggagawa ng trabaho. So, let's liberalize the requirements. So, hopefully, meron tayong 21,000 na available jobs. Hopefully, maibigay makuha yung lahat. mga kababayan natin, makukuha lahat. Kasi kailangan ng TOTR, kailangan ng public works, kailangan din ng mga yung BPO. So, yun, available dyan. Sana samantalahin natin itong pagkakataon na ito. This is a joint effort of DTI, the OTC, the public works, Konegosyo, at DOLE. Okay, sana makasked yan doon sa mga employer na pupunta dyan para naman na hindi mahirapan yung mga gusto mag-apply dyan. Kasi yung iba dyan, makikiparticipate doon sa programa and then malaman nila may mga trabaho pala na pwede silang pag-apply. Baka yung alam niyo yung biglaan. So, saka to follow na lang yung mga requirements. Yes, correct.
Oo. Okay. Anyway, maraming salamat po, Secretary Okay. Sylvester Bello. Good morning po sa inyo. Good morning, Susan. Thank you po.